Ito ko. Ito ko. Okay. Good morning po sa mga estudyante. Para malapit tayo kay Bishop. Para yung ano yung tingin na sasabihin. Pangalawang subject. Ikalawang subject po natin. Kaya na. Project Apollos. Dito na po tayo sa the practice of preaching. Tama po? The practice of preaching. Recaptured by pastoral recognition. Good morning sa mga nasa online. Thank you. Anli yung okay, no? Anli. Morning po, Bishop. Yes. Pastor Birinya, mamaya after ng class, punta tayo sa kila Pastor Sister Rose. Kasama ba kayo? Opo, Bishop. Opo. Sige po. So, 12, andito na. Alas 12, dapat andito na kayo. Opo. Nagtutulak po na ako lang para kay Okay. The practice of preaching. Homiletics po tayo. Andiyan na kayo? Sabi nga po, a pastor has many roles to play. One role is that of a pastor. At bilang pastor, the pastor leads the flock and goes before them. Saan kayo? Page 45 po. Nasa ano na po tayo? Tapos na? Nasa number 3 na po tayo. Oo nga, number 3 nga. Pinapasadahan ko lang. Inaano ko lang. Binabalikan ko lang, alang-alang sa iba. Okay, sorry. 1 and 2, no? Natawag. Actually, 1 and 2 natapos eh. Oo nga. So, sa mga... Okay. Okay na po. Okay na. So, another role, yun nga, pastor, ano? At bilang pastor, mangunguna ka doon sa tupa. Di mo ba? Ibig sabihin, the pastor leads the flock. No? At ikaw ang unang lalakad. Tapos yung pastor po may hawak ng rod. Dalawa yung hawak niya, no? Yung rod niya, ano yung kabilaan? Isang paganon, yung kabilang side, at yung kabila dulo naman, pamalo. Isang panungkit ng liig ng mga tupa pagka nalalaglag, di ba? O kaya pagka humihiwalay, hindi na pala ginagawa ng no? Dalawa purpose ng rod na yon. Isang pandisiplina, di ba? Lalo yung lagi naliligaw, di ba? Ang ginagawa ng pastor, binabalian. Pag binalian niya, hindi na makakalakad mag-isa, papasanin niya na lang. Ganun no? Kasi pasaway. Good morning, sir. Huwag kayong magpapasaway. Di ba? Tama ba? Sa mga tupa, huwag kayong pasaway. Actually, sa totoo lang po, ang tupa na walang pastor, mahihirapan po siya sa kanyang sarili. No? Mahirapan siya lumago. Kaya ang tupa dapat may pastor. No? Hindi pwede maging independent ang tupa. Hindi pwede, hindi niya kaya. Hindi niya kaya. Ang tupa pagka tehaya na 'yun. Hindi na po 'yun makakabangon mag-isa. Diba? Ano ba kayo? Yun ang mga tupa, no? So, vulnerable yung tawag sa kanila. Talagang yung problema, marami ngayon di tupak. Mga tupaki ng mga miyembro. Di ba? Mahina pastor ay. Pag mahina yung pasensya ng pastor, bibigay ka talaga sa mga miyembro mo may tupak. Yung matampuhin, papansin,
selosan, di ba? Yung mga ganun, yung mga miyembro. Talaga. Yun po yung... Okay, another one. Another role. Meron, may yata ako nagkamaling ano rin eh. Another role is that of an equiper. Tingnan niyo po yung manual ninyo, baka nagkamali na sulat. An equiper. Yung pangalawa, equiper. Tama, tama naman pala eh. Alam ko ano eh. Ano bang nagugulo ng tao? Hindi naman spelling hindi pa din ito. Okay. Pangalawa, equiper. Una, pastor, yung blanco ah. Pangalawang blanco, equiper. So, the primary ministry of those called to be leaders in the church is to equip believers for works of service. That is our duty, equipping. Huh? Ang purpose ng equipping, una, to edify the church. Pangalawa, to building up of the body of Christ. Ano pa? Ano pa yung purpose ng 4:11 to 13? To the work of service. To prepare for them for the work of service. And another one, still another role of a pastor is that of a counselor. Tama ba? Counselor? Nakarambol-rambol na yata kayo dyan eh. Counselor po yung pangatlo. Counselor or Oo. Pangatlo, counselor. Una, pastor. Pangalawa, equiper. Pangatlo, counselor. Hindi po. Ito po, chinek ko maigi kasi yan eh. Harang mahiyate. Yan ko na. Ulitin ko. Una, pastor, yung blanco. Pangalawa, equiper. Pangatlo, counselor. It is the task of a pastor to become competent to counsel, di ba? Ayun, kaya nga, to counsel. Kaya nga, pag nagka-counselor, dapat ano? Kaya counselor. Maya, matapos niya mag-counsel, nagulo yung utak ng tao. Sa halip na hindi pa magbibigti, nagbigti tuloy eh. At yung sumunod, but above all these roles, the most important duty of a pastor needs to fulfill is that of a preacher. Okay na? Yan. Preacher. A pastor is mandated to preach the word of God as it says in 2 Timothy 4:2. Diba? Unang blanco, keruso. Keruso. Pangalawang blanco, evangelizo. Okay na? Pangatlong blanco na tayo. Clear tayo. Isa-isahin natin ito. Didasco. Didasco. Means to give instruction. Number 3 yun, didasco. D-I-D-A-S-K-O. Parang galing nga sa salitang didache. Ito na po, ang didasco, to give instruction. Iba yung preaching, ano? New Testament preaching also includes teaching. So, ang didasco, teaching. Ito pong ginagawa natin ngayon, teaching ito. May konting preaching. Pero 80% teaching. Amen? These methods of imparting truth were used together with their content the same but varying only in the form it is conveyed. So, sa ibang salin o ibang salita, didache. Ibig sabihin, teaching is the content of religious instruction, while kerygma is that of proclamation by a herald. Proclamation by a herald. Yung kerygma. Ano po? Okay. Anong kaibahan ng didasco sa evangelizo? What are the difference between didasco and evangelizo?
Ha? Anong kaibahan ng dalawa? Ano po ang evangelismo? Gospel, sharing the word of God, sharing the gospel. Ha? Sharing the good news. Gospel. No? Glad tidings. No? Mabuting balita. No? Yung ano nun, ang iyong ipinapangaral. How about didasco? Ha? Proclamation by Herald. Oh. Instruction. Oh. Teaching po. Oh. Ang lidas ko yung natuturo, yung pakiliso, magpapahayag. Oh. Preach. Oh. Ang evangelista pinapahayag yung glad tidings. Nakatotohanan. Oo. Ang ibang hindi so nag-aanunsyo ng mabuting balita. Yun, ina-announce ang mabuting balita. Ang didasco, nagbibigay ng instruction, nagtuturo. No? So, ito pong didasco, ito po yung palalim ka na. Para sa understanding of discipleship. Oo. Ang pakiliso naman, para sa proclamations of the Ng mabuting balita. Yun ang yun ang kaibahan ng dalawa. Ano po? Kaya kailangan klaro no sa inyo no. Kaya ang sabi roon ng Matthew 28, go ye therefore and make disciples. So, how to make a disciple? Una, gagamitan mo siya ng evangelismo. Glad tidings muna. Ibabahagi ang good news sa kanila. Pag nagsitanggap na, pumasok na sa church, ito na yung didasco. Magtuturo ka na ng mga subjects, mga teachings, no? From basic hanggang sa maturity. Po. Ito po yung Oo. At yung sumunod, para kaleo. Para kaleo. P-A-R-A-K-A-L-E-O. L-E-O. Para kay Leo. Para kaleo. Para kaleo. Ano ibig sabihin ng para kaleo? Means to call to one side. No? It carries the idea of to encourage or to comfort someone. Yun pala yung para kaleo. Oo, papalakasin mo ang loob niya. No? Now, this word highlights the desired outcome of preaching. It should result in people being changed. Amen? To call to one side. From this present life situation, magmumove sila to the other side of their life. That is para kaleo. Mahihimok sila. Halimbawa, may mga wicked way na buhay sila. Yung preaching ng para kaleo, from their wicked way, life of situation, going to another life, magbabago ng buhay. Even our Lord Jesus Christ, hindi niya hinahayaan na matapos mangaral, manatili sila sa kanilang kalalagayan. No? That is the proper preaching. No? Yung nagbabago ang buhay. No? O, yun po yung And the other one is martureo. Martureo is a courtroom word referring to a witness. Someone who will testify of what has been seen or heard. Yun po yung martureo. Meaning to say, to preach is to testify of what one knows to be true. According to Matthew Simpson, preaching is not merely the delivering of a message, but it is the delivery of a message by a man who professes to have felt its power and testifies to its truth.
in his own experience. That is martyreo. Acts 1:8. Ano sabi ng Acts 1:8? Sino nakakabisado? Anybody? Dapat may pamilya, ano? Recite mo nga, sir. Ulit nga, recite. Subalit tatanggap ko ng Panginoon pagbaba sa inyo ng Espiritu Santo, kayo maging saksi ko sa Jerusalem, buong Judea, Samaria, hanggang sa dulo ng mundo. Kaya kailangan, mahalaga, be familiar with the Word of God. So, unti-unti na ninyo magkabisado kayo ng salita ng Diyos. Amen? So, but you shall receive power. Diba? Pag gusto mo pandidiin yan, but you shall receive. Yan na, di ba? Power! Parami ata ko nito. Meron pang gano'n no? When the Holy Spirit has come upon you, and you shall be my witnesses in Jerusalem, Judea, and Samaria, and unto the uttermost part of the earth. Amen. May tatlong keywords doon Power, dunamis, dynamite. No? Ang Greek word kasi dunamis, hango sa dynamite. Ano po? At ito po ay pagka dynamite, it explodes. Diba? May explosion. Ay merong worship explosion. Amen? Pag nag-explodes, what happen? It makes a mark. Mag-iiwan ng bakas. Nawala sa mo? Nawala. So, pag nag-iwan ng bakas, ito yung maalala. Wala, no? Ano yan? Bakit ba? Ayun. Ayun. Kaya yung buhay po natin ay pinamumuhay natin ngayon, dapat ito po ay mag-iwan ng magandang bakas. Amen? Kasi nga, kaya lagi ko sinasabi, darating ang araw, ang buhay natin magiging kwento na lang. Tama? Kaya, gandahan mo ang kwento ng buhay mo sa tulong ng Diyos na nagbigay ng buhay sa atin. Diba? Kasi, to live here on earth is uncertain. Walang assurance. Hindi natin alam, bukas makalawa, mag-report na tayo kay Lord. Walang pinipiling edad yan, Diba? Oo, totoo yun. Parang aso. Pagdakay naaamoy, pagdakay nawawala. Walang exempted. Kaya, ayun, Kaya dapat pag-usapan ng pangalan mo, having a good name. Diba? So, martyreo. Yun po. At yung witness diyan, yung salitang witness, meaning to say, to testify. Your life itself can testify who God is in your life. Amen? Personal testimony. Buhay na nabago. Ano pa? Verbal. Verbal proclamation. Yung paghahayag na salita ng ating po Panginoon Diyos. So, yan po ay gagawin ng Holy Spirit sa atin. Kaya sabi dito, ang pangangaral, hindi lang daw po ito pagdi-deliver ng message according to Matthew Simpson. Not just only to deliver a message, but it is the delivery of a message
by a man who professed to have felt its power and testifies. Amen. Yung nagdi-deliver ng mensahe, ikaw mismo ang unang nakaranas. Diba? Mahirap mag-deliver ng message kung hindi mo ipinapamuhay ang mensahe. Amen? Ikaw muna ang siyang naka-experience niyaan. Kasi pagka hindi mo naranasan niya, para ka lang batingaw na umaalingaw niyan. Diba? At kulang ng power. Po. So, yan ang sinabi ni Matthew Simpson. The man who professed to have felt its power, no? Experienced its power, and testifies to its truth in his own experience. Amen? Yan pala yung martoreo. Pangatlo, pang-anim, diermeneo. D-I-E-R-M-E-N-E-O. M-E-N-E-O. Diermeneo. The Gospel of Luke tells something about Jesus as a preacher. Diermeneo. In Luke chapter 24 verse 27 it says, and beginning with Moses and all the prophets, he explained, no? Explain. Ang ibig sabihin ng salitang explain, diermeneusen, no? Diermeneusen to them what was said in all the scripture concerning himself. So, ang diermeneo, ito na po yung pagpapaliwanag. Di ba? Basta nga po 24-27 Tagalog ng Luke. Yes. 27 Apo, 24-27. At pinaliwanag sa kanila ni Jesus ang lahat ng sinabi sa kasulatan tungkol sa kanya, simula sa mga aklat ni Moses hanggang sa sinulat ng mga propeta. Amen. So, mahalaga yun, ano? Yung explanation, yung interpretation concerning our Lord Jesus Christ. Saan hinugot? From Moses. Isinulat ni Moses. 5 aklat yun, no? Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, and Deuteronomy. Mga propeta concerning himself. Amen. Ang mga propeta nag-prophesy sa lumang tipan in connection to our Lord Jesus Christ. Si Moses nag-prophesy about our Lord Jesus Christ concerning himself. Kaya mahaba, malawak yung ano. Kaya may subject din po tayong Messianic theology in the Old Testament. No? Ano-ano yung mga prophecy about our Lord Jesus Christ by the prophet? Micah chapter 5 verse 2. Isaiah chapter 9 verse 6 to 7. Isaiah 7:14. Diba? Psalms chapter 16 verse 10. Psalms chapter 22. Ang dami po mga propesya about our Lord Jesus Christ. Kaya si Kristo po ang nakasentro eh. Old Testament, si Christ ang sentro, nangyari sa Bagong Tipan. Christ is the subject, both Old Testament and New Testament. Kaya hindi po pwedeng hindi ipangaral ang dalawang tipan na ito. Ang kailangan na lang natin to explain it properly sa ating mga hearer. Amen? So, ang tawag doon, diermeneo. No? Diermeneusen. No? Explaining Moses written, prophets written, from Old Testament, no po, hanggang sa kaganapan sa Bagong Tipan. Okay, kaya nyo na i-differentiate, no? Ano ang kaibahan ng martoreo sa diermeneo?
ng Diermeneo sa Didasco, ng Martoreo sa Paracaleo, Evangelizo, no? 6 yun, di ba? Tama? Kaya hindi porkit preaching. Nulit ko, no? May account sa Bible, Christ preached to the Spirit both in prison. May salitang preach. Oh. Hindi marunong, hindi nila alam ang ibig sabihin ng salitang preach to the Spirit in prison. Kaya binigyan nila ng kahulugan, yung word na preaching, evangelism. Evangelizo. So Christ, sabi nila, nung si Kristo bumaba sa mga espiritu nakakulong, nag-evangelize siya doon. Nagpatanggap siya doon. Kita niyo? Walang alam sa salita ng Panginoon. Nakabasa ng preaching. Kaya may pag-asa pa ang mga patay. Dahil inaralan ni Kristo ang mga patay. Mga nakakulong na patay. Pwede pa maligtas. Diba? So, ginamit din yun bilang purgatorio. Kaya pagka mali-mali ang mo, doktrina mo, yung pala, hindi pala evangelizo ang preaching. Keruso ang preaching. Diba? So, kaya napakahalaga na The word translated, explained means to interpret fully. Lalo na, mahirap talaga interpret yan. From Old Testament, di ba? It is to expound and unfold the meaning of what is said. The verse also suggests that Jesus made a systematic presentation of the scriptures beginning with Moses and up to the prophets. His subject is concerning himself. Amen? The subject is concerning our Lord Jesus Christ. In light of this biblical definition and distinction, delineation, biblical preaching has at least 3 distinct qualities in terms of its, number 1, source. Number 2, task. And number 3, goal. Goal. Layunin. Number 1, find of all the source of biblical preaching is not human speculation, but divine revelation. Ang nakakalungkot, maraming preaching ngayon, human speculation. Di ba? Not divine revelation. Dami kasi nagpipreach ngayon, hindi talaga nila binibigyan ng kahulugan ng talata. Diba? So, the essential point with Keruso is that the report the herald proclaims, no, does not originate with them. Hindi raw galing sa tao. Diba? Behind it stands a higher power. Preaching is passing on to people what God says in His Word. Ano yung preaching nito? Passing on to people kung ano sinasabi ng kanyang salita. Hindi yung kung ano ang sinasabi ng tao. Kung ano ang gusto sabihin ng tao. In other words, explain it. Interpret it properly, the Word of God. No? Tamaan ang tamaan. In other words, preaching based on any other writings or supposed new revelation from God apart
from the Bible is not biblical preaching. Kaya nga, sinisipat ko yung mga motivational preacher ngayon eh. Para bagang hindi mo makita yung yung Word of God. Diba? Magaling mag-motivate. Word of man. Pero dapat pumasok ang salita ng Diyos eh. Dapat yung salita ng Diyos ang binibigyan ng diwa, ng proper interpretation. At itong Word of God na ito, ang siyang mag-motivate doon sa mga tao. Para maranasan yung alin? Yung life changes, ano yung pangilan yun? From their present life situation, papunta sa pagbabago ng buhay. So, pangilan siya? Dito sa 6. Ano yan? Didasco. Means to give instruction. Oh. Instruction ito no? Ayun para kaleo. Para kaleo. Encouragement. To call to one side that is para kaleo. Yun no? Yun ang hamon diyan, para kaleo. Kasi ang didasco instruction, nagtuturo ka. Nagbibigay ka ng mga insights. Pero itong para kaleo, hahamunin mo sila from their present life situation, magbago kayo. Umayos kayo. Di ba? Yun ang para kaleo. So, next page, preachers dare, tama ba? Not add nor subtract, change nor replace the apostolic testimony, no? And teaching, yung martyreo at saka yung didache that has been handed down through the inspiration of the Holy Spirit and permanently inscribed in God's Word, the Bible. Amen? So, yun yung number 1. Ano yung number 1? First of all, the source of biblical preaching. Ano raw? Sino yung source? Not human speculation, but divine revelation. Ayan. Tuloy-tuloy yata ulan, ano? Nag-alarma na. Naka-orange na? Oo. Delikado na. Okay. So, Yung iba, depende sa lugar. Mayor nila. okay. Sige. Tapusin natin na maaga. Alas 12. Tapos tayo. Then, fourth. Any word from God can only comes from the Word of God, according to Dr. Luis Pantoja Jr. Ano raw Ang conclusion niya, para sinabi niya, therefore, any word from God can only come from the Word of God. Coming from the written Word of God, from the Bible. Diba? Kaya dapat magrepent tayo yung mga pastor na ginagawa nilang diving board yung salita ng Diyos. Amen. At maraming mga preacher ng ganyan, 70s, 80s, 90s. Buksan natin ang Biblia sa ganito-ganito. Binasa, pero wala namang interpretation. Walang explanation. Nagkwento na lang na nagkwento. Pag-usapan natin yan sa susunod na yung style na yan, mga preaching na gano'n. Kasi merong around the bush, around the world, all around preaching. Diba? So, ganun Kaya, inuulit ko, ang hamon sa atin, kailangan po natin siyang ma-interpret it properly, exegete it properly, the Word of God. No? Kung ano na-exegete mo, kung ano na-interpret mo, yun ang ini-explain mo sa homiletics.
sa preaching. Coming from the Word of God, not coming from the Word of man. Tantanan na po natin yung ganung uri ng pangangaral. Ano po? Hindi po yun makapagbabago ng buhay. No? Makakapag-motivate, baka sakali. Diba? Pero para makapag life changes, kasi ang Word of God ang nagbumabago ng buhay. At ang Word of God, ang kinakasihan ni Holy Spirit, ito yung tabak. Higit pa nga sa tabak eh. Magkabila ay talim. Tumatago sa kasukasuan hanggang sa utak sa buto. The Word of God, not the Word of man. Amen. Secondly, the task of biblical preaching is the public exposition of the Word of God. Public exposition. Ito po yung mahirap, di ba? Yung tatayo ka na sa pulpito, yung ikaw na yung mangangaral. Ano raw ini-expose? Yung salita ng Diyos. Ano ba? May narinig ako preacher, ang ini-expose buhay ni Alma Moreno, tsaka ni Joey Marquez. Oh, ano yun? Chismis, ano? So, bakit pag-usapan po natin the love story between Alma Moreno and Baka siya, kaya Joey Marquez. Kasi di ba naging sila pa? Di ba naging sila nung araw, no? Tama ba? Hanggang ngayon pa ba? Okay tayo. Ang galing, ano? Dapat hindi ganon. Wala mapupulot yon, no? Wala mapupulot ng mabuting balita doon. This doesn't mean that the preacher can just read the Word of God to the congregation. Hindi na po ibig sabihin, basahin mo lang. Diba? Oo, kasi kung ano lang, hindi mo mapangaral, basa na lang kayo. Diba? Pero kasama yung pagbabasa. Amen? It has been explained. Amen? Kailangan mo ipaliwanag. Diba? Paano kung hindi mo alam, hindi ka marunong magpaliwanag, hindi mo alam ang katotohanan niyan? Ano ipapaliwanag mo? Dapat nag-aral talaga. Amen? Ano yung explained? The hermeneusen and interpreted. The reason for this is simply because the congregation is not the original recipient of the text of the scripture. Yun po yung dahilan kaya kailangan mo i-explain Kaya ang problema sa panahon natin ngayon, binabasa ang talata, iniisip ng nagbabasa, siya na kagad ang kausap. para sa akin to. Para sa akin agad no? Ganyan ano yun. Kaya dahil doon, nagkakawindang-windang ang interpretasyon. Actually, may mga talata na hindi applicable sa atin. At may mga talata na para sa atin at para sa kanila. Ang tawag doon, timeless at saka time-bound principle. Yan. Paano kung namali ka? Panginoon, ano po ang mensahe mo sa akin sa araw na ito? Revelations 14:14. Di ba? Di ba? May mga ganun ba? Maturo-turo. Nag-ano siya ng mensahe nila. Nakalagay doon, nagbigti si Judas. Problematic pa naman. Di ba? Lord, totoo po ba ito? Hindi binasa yung context. Kaya, tingnan mo yung context, bakit nagbigti si Judas? Di ba?
Pag ipinagkanulo niya ang Panginoon Jesucristo, 30 pirasong pila. Di ba? Ikaw naman, ang problema mo, iniwan ka ng asawa mo. Timing na. Di ba? Oh, out of context ka na naman. At saka, hindi tinotolerate ni Lord ang pagbibigti. Amen? Bishop, Yes. question po, anong verse po pala yung hindi po mawala sa isip? Yung sumpain ng sino mong magdagdag o magbawas ng mga salita sa libro? Revelation Revelation yun eh. 22 verses. Oo. Revelation chapter 22. O kaya kailangan mo rin tignan ng context na naman noon. Di ba? May context palagi eh. Hanapin ko po. Ayun. Add and subtract, ano? Or change and replace. Kasi mga iba, ganun, no? Binabago nila. Okay. The reason for this is simply because the congregation is not the original recipient of the text of the scripture. Therefore, it has to be applied to the particular audience. Amen? Yan po ang dahilan. At pangatlo, thirdly, the goal of biblical preaching is to effect change, parakaleo, no? In the hearts of people. Effect change. Dapat talaga may pagbabago. Amen? So, sa puso ng mga tao na nakikinig. Kaya nga, to preach and teach the scripture fully means to unfold the meaning of a text, no? Unfolding the meaning of the text. So, hinuhubaran, kumbaga, nililinaw, binibigyan ng tamang, o nabibigyan ng tamang kahulugan. At hindi namang kahulugan, katuturan. Diba? Nung mga talata. Ito po ang bumabago ng puso ng mga tao. Kaya mahalaga po mabago ang puso. Pag nabago ang puso, gagalaw ang kamay. Tama? At ang katauhan ng isang tao. So, to preach and teach the scripture fully means to unfold the meaning of a text in such a way those listeners can understand and act on its truths. Amen. Anong preaching ni pastor? Sasabihin ng mga miyembro, hindi ko alam eh. Saan? Di ba? Magulo. Diba? Pag magulo, hindi alam kung anong gusto mo. Anong direction? Ano ang preaching ni pastor? Ang naalala pa yung kwento kay Isko tsaka kay Iska. Diba? Pero yung word of God, yung mensahe, kaya napakahalaga. Ikaw mismo alam mo yung topic. Diba? Consistency to our commitment. May mga ganun, dapat alam mo yung topic nun eh. Pagka hindi nila naintindihan, wala silang i-action. Tama? Ang ano po, ang trabaho natin mga pastor, ma-interpret it properly, ma-explain it properly, so that the congregation understand the truths. When the congregation understand the truths, ano kasunod? Ano kasunod? It leads to action. Diba? Dadalhin ka niyan sa pagpapamuhay, pagsasapamuhay, dahil may naintindihan sila, naunawaan nila, yun pala yun. Diba? O hindi lamang action. Halimbawa, meron kang truths na itinuro.
Nagturo ka about Trinity. Naintindihan nila. Yun pala yun. Viral pa naman na yan. Viral na ano. Trinity na naman. Ipaulit-ulit ano. Trinity. Ayun na naman. Naglalaban, oneness at saka Trinity. Nagkakasunod sa one, ano yun eh. Sa one God eh. One God. Dahil sa distinction. Yung tatlong persona. Pangka ano yan eh. We believe in one God Mamaya mo. in three distinct persons. Doon kasi Dami mga ano eh, no? Pagdating daw sa Revelation eh, Sa nakabanggaan eh. isa lang ang trono makikita. Yung mga gano'n, di ba? Sa ibang talata, kailangan tingnan mo naman sa ibang mga talata, bakit sabi? Nasa right hand of God. Pagkausap ko ang tuwan niya. Diba? Sabi ko, tatlo ang Diyos ko. Pero mali, Trinitianism yun. Oo. Maraming Diyos yun. Viral ngayon yun eh, yung issue about... Tatlong Diyos ko, marunong ka magbilang. Bilang. Pero mali yan mo. Pilit po nila, Bishop, na i-apply yung idea ng tao sa idea ng personal ng Panginoon. Mm. Mali. Hindi naman siya tao. Yung ano nga, yung kantang Diyos ka sa amin. Oh, wait. Oo, yung kanta. Tapos ito Unitarian. Ano lang siya, oneness lang. Oneness. Questionable pa nga sa amin yung ano, yung naging issue din sa amin yung Holy Spirit. Oo. So sabi ko sa kanila, hindi alam natin yung history ng composer niyan. Oo, yung Kung bakit nasulat niya. nasulat yan. I need you. I need you yun. Yung ano Kasi ano yung nagtanong sa akin, hindi natin alam yung ano niyan, yung sumulat, ano yung background niyan, ano yung history. Oo. Sabi ko, Kaya kailangan yung pero unfolding yung the the truth second talaga. stanza, Oo. maganda eh. Ay, ano hindi. Ayun, maganda na eh. I need you. Holy Spirit, I pray. Ibig sabihin doon, I need your anointing and power. No, not just yung Holy Spirit. Hindi. Hindi welcome kasi. Welcome. Sabi, kung hindi wala, bakit mo pa i-welcome? So, mahalaga yun, ano? Kailangan yung malaman yung katotohanan. At pag nalaman mo, sabi nga, and you will know the truth, and the truth shall set you free. Amen? So, therefore, everything done in preaching, from the choosing of the text to the closing prayer, should focus on the change. No? Amen? Ano na po ang ano? Ang purpose? Lahat daw ng ginagawa natin, no? Everything done in preaching. Mula sa pagpili ng mga talata. Paano kayo pumili ng talata? Yung gusto nyo lang ba? Paano tayo mamimili ng talata? Una, pinagpe-pray yan. No? Lord, ano po ang Topic for today. pwede kong ipangaral? Magme-meditate ka dyan eh. Meditation. Amen? Meditation. Tapos habang nagme-meditate ka ng mga talata, mini-meditate mo rin ang church. Kung ano ang needs ng church. You need to exegete the church. Exegeting the church. Ano yung tugma. Kaya kailangan tugma ang needs eh. Matugunan ang pangangailangan ng simbahan. Amen? Alam nga naman magpipris ka ng maturity, yung pagkain karne. Ang church na pangangaralan mo, puro baby. Puro gatas. Gatas pa lang. Di ba? Kaya ano eh. Yung iba naman, magpapaseminar. Ang audience reverend, bishop, pastor, leader of the church. Tapos magpapatanggap. Pinapatanggap yung mga pastor. Ganun po. Evangelism. Di ba? So, hindi na yun ang needs ng mga pastor na yun eh. Di ba? Mali eh. Sa halip na matured, no? Yung matigas na pagkain, ang ipapakain mo dahil mga matured yan eh. Ang ipapakain mo, gatas talaga eh. Di ba? So kaya nga kailangan yung yung
Pagpili pa lang ng talata, mahalaga na yun. Pinagpe-pray po yan. Yeah? Tinatanong kay Lord, Lord, ano po ang mensahe mo? Kasunod noon, nagme-meditate ka na. Amen? Oo. Tapos habang nagme-meditate ka, papasok yan. May talata yung papasok. So, ito yung needs ng church. Tapos may mga talatang papasok sa iyo. O kaya dahil sa pag-aaral mo, kasi ang pinapaalala rin ni Lord, yung inaaral mo eh. Magbasa ka, yun ipapaalala ni Lord eh. Diba? So, base sa iyo mga, halimbawa, may devotion ka. Doon. May personal devotion ka. Doon. Yan ipangaral. Tapos, babalangkas ka na. May balangkas kasi na sermon eh. Ito yung balangkas na sermon ko. Andyan yung title. Ang nilagay kong title, ito para bukas siguro ito, Something Better Than Gold. That is the title. Ang talata, Proverbs 22 verse 1. No? A good name is to be chosen rather than great riches. And favor is better than silver or gold. Meron na, di ba? Oh, may introduction. At kinuha ko pa yan sa 3 salin. Galing sa NLT, galing sa ESV, dahil isang talata. Kaya kumukuha po ako ng 3 salin kapag textual lang. Pero pagka context, ba, 10 talata, hindi na po pwedeng kuhaan pa sa iba din. Napuno na yan. Masyadong marami. Napuno na yan. Pag textual lang, kumukuha po ko. May Tagalog siya. Ang Tagalog niya, ang mabuting pangalan, higit na dapat piliin kaysa malaking kayamanan. At ang kagandahang loob ay higit pa sa pilak at sa ginto. Sa NLT, choose a good reputation over great riches. Being held in high esteem is better than silver or gold. Amen. So, nilagay ko ng tema, how to value something better than gold. No. Una, choose to value a good name. Valuing the good name. No? Than silver and gold. Nandiyan yan. Explain ko na lang yan. Tapos hinango ko yung 1 Samuel 25:25 na ang sabi roon ni kay Nabal, please don't pay attention to that stubborn fool, Nabal. He is like just his name, a fool. Asawa niya nabi, sabi niya, huwag mong pansinin yan. Yung Nabal na yan, yung mangmang na Nabal na yan. Katulad siya na kanyang pangalan. Asawa na nagpapatuto tungkol sa kanya. Mangmang na tao yan. Bukas yan, bukas. Pangalawa, binibigay ko na yung point ko. Choose. Kasi, nagano ko ng point choose. Puro choose ang inano ko. Choose to value good reputation. Diba? Than silver or gold. Sinasanay ko gumawa ng sermon na gano'n magkakahawig. Pangatlo, choose to value favor than silver or gold. Amen? Okay. So, tatlo yan. Choose to value a good name. No? Yung pangalan mo may kahulugan yan. Kaya kung may sa pagpangit ng pangalan, pinapapalitan ni Lord. From Sarai to Sarah. From Jacob to Israel. From Abraham to Abraham. Diba? Ako, from Lito to become Bishop Jess. Lito. Kasi ang tawag sa amin, malit ako. Yun ang kinalakihan ko. Lito. Sabi ng mga bishop sa akin, huwag mo na gamitin yan. Kasi
Pupromote ka ni Lord. Di ba? From little. Okay. So, should focus on, hanggang sa closing prayer, ano? Should focus on the change it will instill in the hearts of the listeners. Amen? So, meron dito sa atin pong illustration, yung preacher, sabi niya, did I say I bought a good sermon series? I mean to say, I've got a good sermon series. Nabibili ba? O kailangan mo talaga siyang limliman? Di ba? O, kailangan mo talaga siyang bigyan ng panahon, halayan ng panahon. Okay, that's all for today. Kasi meron akong another event. Yes, sir. Kung sa preaching ko, sinandal ko po kasi yung na-observe ko po. Confirm lang po sana kung may namimisan po. Paggawa ng preaching po na title, Okay. verse related, which is possibly yung ito ng introduction. Variation in verses, depending po sa book. Mm. Pangatlo, yung tema po niya. Okay. Number 4 is bullet pointers, possible supporting verses. Bullet pointers, bullet lessons din po yun. Kung ano po yung mga aral ng verse ng chapter po. Lastly po is conclusion. Conclusion. Okay. Okay. May namintasan po. Hmm? May namintasan po ba? Okay na, okay yun. Mm. Actually ngayon, ang may mga preacher kasi namin hindi na nila yung kung ano, kasi depende naman sa context din ng church. Sa kanila may mga preacher na binabago, inaalis nila yung conclusion eh. Ang pinapalitan nila. Although it's connected naman sa conclusion. What to do. Yung may mga ganung ano yun eh. Challenge. Challenge yun. Challenge. Pero ang bottom line yung pareho din naman yun. Magkakaiba ang mukha ng conclusion. Iba-ibang paraan. Iba-ibang paraan. Merong binabalikan mo na lang yung 32 puntos mo to conclude your sermon. Isang paraan ng pagko-conclude yun. Summary po. Summary. Parang sinasummarize mo lang yung tatlong puntos. Ano tatlong pinag-usapan natin? Una, choose a good name. Summarize. No? Choose to value a good name. Pangalawa, choose to value a good reputation. Choose to value God's favor. Diba? Yung ganun. Kaya kailangan alam mo. Kailangan may klaro sa'yo. Kaya may maintindihan sila. Ano sermon ni pastor? Ikaw may topic eh. Lalo na kapag ang audience may notebook, may Bible. Oo. Ako, susulat talaga Sulat yun. yan. Sigurado. Kasi kung ano yun, kung walang mga pointers, walang outline rather, wala susulat kung ano yung sinabi. Ang mga kailangan. Meron kang Tama yung sa akin. Tama yung sinabi ni merong title. Ito, title sa taas, Something Better Than Gold, that is the title. May talata, ang Proverbs 22:1. Outline. Tapos sinulat mo siya, Outline. introduction. Ako, nag-i-intro ako, intro. Tapos, tema. Lalagay mo siya ng tema, how to value something better than gold. That is the theme. Point number 1, choose to value a good name than silver and gold. Tapos, supporting Verse. yung mga, ang tawag doon, ito yung main point number 1 eh. Supporting keyword. Tapos, susuportahan mo lang siya ng mga talata. O kaya susuportahan mo ng illustration, ng kwento. Diyan papasok ang kwento. Kung may kwento ka. Huwag ka magkukwento na walang kwenta. Baka mamaya disconnected unconnected. Topic mo, kalangasan, ang kwento mo, provision. Kaya nga connected. Yung kasi meron kang point number 1, yung illustration para ipupush mo lang. Patitibayin mo lang yung puntos mo. Through yung mga subpoints ang tawag. Subpoints yun yung tawag doon. Tapos noon, yun na. Point number 2 tayo. Yun. Choose to value
good reputation. Kung may mga talata, research. Kung may kwento ng buhay, pasok. Diba? Yung mga tao mayroong good reputation. Like for example, the life of Joseph na pinag-usapan natin, pure of good reputation si Joseph. Bakit nga ba, Bishop, may mabalikan pa lang ano yung tanong. Di ba yung mga mega church? Di ba, kung mapapansin mo yung style ng sermon na preaching, walang ano sila, although may topic sila, yung ginagawa, yung kagaya ng ginagawa, may point, may ganun, point number 2, point number 3, pero sa mega church wala. Wala. Pero may topic sila. Para bang May- nagkwento ko na lang. Pero Hindi walang, nagkwento. walang talata. May mga talata May po. talata. Ano yun. Kumbaga, ang style nila ng paggawa ng outline is wala na yung, hindi nila, di ba tayo usual, point number 1, point number 2. Sila wala. Sa kanila wala. Sa amin wala. Ikita ko lang, pero may topic po sila, dire-diretso lang. Dire-diretso na lang. Dire-diretso. Oo, may mga ganun. May mga ganun. Walang outline. Wala outline. Kumbaga, explanation na lang. Bahala ka. Kasi, yung iba kasi, katulad yung isang kasama niya estudyante, sa kanya kasi nakasanayan niya, expository, verse by verse. May mga ganon. Ako ang sinasanay ko, expository, yung by its context. Konteksto ang aking ini-expose. At nakakagawa ako ng 3 puntos doon sa konteksto. May title, may tema. Oh. Ako naman, ang style ko naman po, personally ko sa amin. Pag may message ang Lord, dumidepende ako sa bawa. Kung tao, siyempre, anong gawang biographical yun. So ako, depende po sa amin. Pero sinasanay ko na, ngayon sabi nga po ng hindi siya, dapat sanayin natin yung story. Mas maganda. Mas safe ka dyan eh. Kwento. At saka, Verbal talagang analysis natin. word of God ang bumabago ng buhay ng tao. Yung na-interpret properly. Ma-explain it properly. Okay. Thank you po for your time. See you on Saturday o see you on Monday sa mga pantas. Any other question? Bishop, na po bang stop po? Sa akin po, ano yung naprepare yung mensahe ni Bishop. Historical background mo na yan. Yung konteksto na. Intro yun, intro. Historical. Yun. Historical Kaya nga, iba rin pa mamaraan. Sa first week po yun, kasi kami may team kasi kami pa sa amin eh. Oo. May team po kami tinutubo. Every month po yun. Every month. May ganun nga po. Monthly team. Monthly team po Yun. kami. May mga ganun kanya. Tapos may Church. subtopic na lang, subtopic sa Oo. Basta mahalaga, mabigyan mo ng diwa ng talata Oo. na inaano mo. Tama. Kasi bukod din ko sa ngayon sa tulad ng ano yun eh. Kaya nga tinitingnan ko during that time nung baguang pa lang akong preacher, Bishop. Sabi ko, Lord, patawad. Oo, di Kasi ba? nagkakamali. Yung bagong preacher, bagong mga ngarap pa lang ako, Lord, patawad po. Ang daming sablay, ano? Sa akin. Kasama yun. Wala sa akin. Yun nga. Bishop, tuloy po ba tayo? Opo, inaantay ko nga kayo eh. Tuloy tayo. Tuloy. Thank you po. Ha? Ano? Ah, hindi na raw? Bakit daw? Nagsabi na? Oo, buti. Hindi pa raw tayo tuloy. Buti. O sige, tuloy natin. Sure ka ha? Opo, sabi ko po ay mamimili. Okay. Ano, tuloy? Hanggang 12:30 talaga tayo, di ba? Sige, tuloy natin. Ayan. Tuloy, sure. Okay. Lagot ka pag tuloy. Pag tuloy yan, ikaw papabitay ko doon. Kasi yung bigat galing nyo. Evangelizo yan ha? Ano yan? Heruso o ano? Sabi ko po ay mamimili. Evangelizo. Ha? Siya po ay mamimili. Sabi na. Kahapon daw po. Kahapon. Kahapon daw po yung ano. Kahapon yun? Kanila. Kahapon? Ay, kahapon pa yun. Kahapon. Kahapon pa? Kala ko ngayon. Sabi ko ay mamimili. Kita mo. Hindi na po May message si Bishop. Si Tereman, ikaw, sabi mo, Sabado. Oo nga po. Ayan ha. Oh, okay, magsialis dyan. Tutuloy namin. Hanggang 12:30. Ikaw may sabi Sabado ha? Hindi po nag-text sa akin Bishop, pero nung Monday niya sinabi sa pagtaas. Sabado. Opo.
O ngayon, hindi ba ngayon ang Sabado? Opo. Hindi ko nakasalanan yun, ha? Hindi Bishop hindi rin niya inano sa inyo yung paper. Hindi. Basta sabi mo Sabado eh. Na kay Kuya Oo. Sige, ano natin. The principal types of sermons. Ano to? Okay, ito kasama. Okay ba to? Principal types of sermon. The preacher stood and read the text. Tatayo daw yung preacher. Babasahin ang talata. Tama? The listeners sat and looked perplexed. For they could see his words after that could just have easily been pulled from a hat. As a brother to father and sister to mother. How Bible and sermon related to each other. As husband to wife and friend to friend. Why the beginning had nothing to do with the end, according to Rick Griffith, di ba? Principal types of sermon. Meron po kasing mga tinatawag na type of preaching we often hear today, di ba? May be described. Ito yung kanina sinabi ko sa inyo kanina. Unang type of preaching, ang tawag doon, around the world type of preaching. Around the world, ano? Baka ganito kayo, no? Ano pala to? Ano yun? Around the world type of preaching. Yan daw, no? Ano sa palagay niyo to around the world? Baka may order lang ako kaya. Ha? Daming nilakbay. Daming kwento. Oo. Ito raw po yung mga preaching ng around the world. Una, yung tinatawag na topic hopping. Ano yung topic hopping? Sign na around the world type of preaching. Topic hopping. Yun, patalon-talon. Parang ano yun? Ano ba yun? Yung tipaklong. Yung parang tipakulong, ano? Nag-start sa Genesis, napunta ng Malakay, napunta ng Awit, napunta ng Revelation, bumalik sa Genesis. Buti nakabalik. Buti nakabalik eh. Mahirap makabalik eh, no? So, actually, ano nga eh, yun nga yung pinakamahirap yung makabalik eh. Di ba? O yung pag-landing, di ba? Yung pag-landing. Ito po yung type of around the world type of preaching. Ano pa? Yung tinatawag na verse salad. Verse salad. Yung verse niya. Yung mga verses, no? Ayun. Halo. Oo, halo-halo. Yung halo-halo mga talata. Halo-halong talata, no? Meron kang 20 verses, like for example, o 30 verses na kinota, no? Pero, wala kang klaro o malinaw o malalim na pagbibigay ng kahulugan sa tinuran mong mga talata. Quote and quote ka lang. Around the world yun. Around the world type of preaching yun. Sabi ron 20 to 30 verses quoted but none explain deeper. Yun ang problema. Ano pa? Yung pong tinatawag na no main point. Nako, meron. Around the world yun. Walang point. No. Kaya nag-usap yung dalawang miyembro eh. Sabi nung isa, matindi yung pastor namin, may isang oras na nangangaral.
Ang daming puntos. Di ba? Wala mong intindihan. Sandamakmak ang puntos. Sumagot naman yung kausap niya, mas matindi naman yung pastor namin, may isang oras din nangangaral. Bakit mas matindi? Walang puntos. May mga ganyang preacher, Meron po. dami. Basta kwento na lang kwento. Daldal na lang daldal. Hindi niya nga alam kung may kung di ba? Hindi makapagbigay. Point number 1. Oh. Ano pa? Ito po. Yung travel log sermon. Travel log sermon. Ayun. Ito pong travel log sermon. Ito po yung mga preacher na kung saan na nakarating Yung mensahe. na iba't ibang mga bansa. Yan. Ang ikinukwento niya, yung kanyang pagpunta sa China, yung kanyang pagpunta sa Hong Kong, sa Thailand, sa Malaysia, sa Amerika. Yun ang tawag doon, travel log sermon. Hindi na mensahe. Di ba? Long. Ang ipinagmamalaki niya yung kanyang mga pagbiyahe-biyahe. Long sermon. Di ba? Long sermon. Oo. Pinapangalandakan niya na siya ay anointed preacher dahil nga Long sermon. sa kanyang mga pagbiyahe-biyahe. No? Hindi ang Bible ang kanyang ini-expose. Yung naranasan niya doon sa China. Yung naranasan niya doon sa Amerika. Wala. Diba? Kaya kung anointed preacher kayo, dapat mag-travel kayo around the world. Kaya around the world nga eh. Pati preaching mo around the world na rin. Wala. Diba? Ganun yung mga... Kaya... Bakit sinachallenge na sila siya? Ah? Bakit sinachallenge na po sila? Sinachallenge na mahinggan nyo rin sila mag-agad mo. Oo nga, kaso nga walang talata na magkukwento na talaga ng... Ang tawag doon, preachimony. Di ba? Kwentology. Yan ang tawag doon. Ha? Kwento. Pangaral sa buong. So, yun na. Parang tipaklong, di ba? Verse salad. Halo-halo verses na lang, di ba? Pwede rin eh, no? Siyempre, no application. Ano nga may i-apply mo? Di ba? Dito po sa around the world, people entertain. Na-entertain sila. Di ba? Lalo na kung magaling pa kumanta, kakantahan ka lang yan. Di ba? But, don't know what to do. Parang ganun eh. Ano na? Matapos ang kwento mo, matapos ang pangangaral, anong dapat kong gawin? Ay, bumili kayo ng kapay kayo passport. Kasi nga, magta-travel eh. Di ba? Sino pa wala mga passport dito? Yun ang yung challenge eh, no? Sasama ko po, lahat ng... Basta may pamasahe kayo. No, yun. Basta sasagutin ninyo, pamasahin ninyo. Parang yan. May pamasahe. Yun nga eh. So, no application. People entertain, di ba? Natuwa eh. Tsaka yung mga ganyan mga preacher, sa una ka lang masasiyahan sa kanila. Pag first time mo narinig, di ba? Yung mga hamon sa buhay nila, mga karanasan nila. Pero, pangalawang ulit, ganun pa rin eh. Ang style nila ng preaching, ganun pa rin. Mauumay ka na. Babagot ka. Oo, mababagot ka na. Hindi mo na makakayang kainin. Kasi nga pareho lang na senaryo. Walang sustansya. 'Di ba? Iba talaga pag Biblia ang iyong ine-expose. Hindi pananawaan ng tao. Amen. So around the world type of preaching. Sumunod around the bush.
Ano naman to? Around the bush. Ang one level. Around the bush. Failing to address the issue. Etong around the bush talks a lot but never get the point. Ano pa? Fall to address the issue, no? Failing to convey the gospel message. Around the bush. Fall to address the issue. Ano po yung magandang Talks a lot but never get the point. Marami sinasabi. Pero But never ano ba yung gusto mo talagang get puntusan? get Di ba? But never get the point. Another one, katangian po ng around the bush. Fall to address the issue, failing to convey the gospel message. So, sign ng preaching ng around the bush. Una, no Jesus in preaching. Hindi mo maririnig yung pagtataas ng pangalan ng Panginoon. Ano pa? Pangalawang sign, too many stories, no scripture. Too many stories. Maraming kwento, walang kwenta. Walang talata. Diba? Daming ganyan, Kaya around, pala sila? Around the bush, eh. Preach, hindi preach. Dadaanin ka sa kanta. No, just Lalo na kung singer yung nakakuha mong... Parang ine-entertain ka la through music. Parang kung magandang boses. mga boss, wala na. Tapos ayun nga, magpapatotoo na ng kanyang Iba puro joke. conversion. Oh, di ba? Humor. No? Kaya sabi ko, don't use humor just for humor's sake. Eh. Or humor sick. Sabi ka lang, Kung ikaw puro joke ka na lang, dapat mag-apply ka lang kay Vice Ganda. May malaki pa sweldo, no? Kasi ma-identify ka, ay, pastor na yan, joker. Yun ang yun Oo, di ba? naalala. Yun ang maalala. Si pastor. Tapos, yun nga. "Ano sa'yo si Pastor?" Ang nagiging bida sa preaching mo, hindi si Kristo. Ikaw ang magiging bida. Di ba? Kung paano ka na-convert, ano ka dati. No? So, ang nakakalungkot, minsan, actually naranasan ko yan, nag-invite ako ng bishop. Ewan kung bishop pa siya noon. Pero singer siya. May talata ako binigay. Pero hindi niya nabigyan ng diwa ang talata. May tema. May talata. Ang tema, fruit that remains. Hango, John 15:1 hanggang 8. Hindi ko nakita na binasa yung talata eh. Siyempre, hindi binasa, di lalong hindi nabigyan ng diwa. Di ba? Pag binasa mo yan ang unang trabaho mo dyan, basahin mo yan. Pangalawa, bigyan mo ng diwa yan. Interpret mo yan, exegete mo yan. Explain mo yan sa homiletics na. Amen? So, ano pa? No sin mention. No cross mention. No clear call. Wala mga ganun, Sign na tinatawag na around the bush. In other words, ang around the bush, paikot-ikot ka, Walang direction. Walang pinatutunan. walang ending, di mo na kailangan mag-ending, ito na, mabuti lang. Oo. No direction. No direction. Parang gulong. Parang walang isa. Yun ang around the bush. Kaya pag na-bless talaga, nag-invite ka ng preacher,
may pangalawang imbita yun. Yes. Pag hindi. Pag na-bless, may another chance. Kasi sa history na, pag Oo. nag-ibig ako pa bishop, personally, pag ako na-bless, kahit ako na lang, kahit ito na tanong, may pangalawa ka sa akin. Yes. Contender ka Oo. to become our preacher next anniversary. Halimbawa, no? Nag-preach ka, invited ka as anniversary preacher. Yung hindi lang yung church na yun ang aatin eh. Oh. May other pastors invited na makikinig sa preaching mo. So habang nakikinig sila sa iyo, mula sa araw na yon, 2 buwan sila naman na mag-anniversary. Nakinig sila, na bless. Iano ka eh. Isasuggest ka doon sa congregation. May narinig ako preacher. Baka po pwede siya maging preacher natin sa anniversary natin. Di ba? Hindi ikaw ang magbubuhat ng bangko mo. Totoo. Hindi ikaw ako mag-preach. Ako. Hindi. Sila. Yung nakarinig. Proven precedes approval. Pag walang proven, walang approval. Proven muna, magpatunay ka muna, magpakilala ka muna. Kaya pag nag-preach kayo, pag na-invite kayo mag-preach, do your very best. Kasi, whether you like it or not, pwedeng huli na yan or may kasunod. Pag hindi na pagpala, kahit sabihin mo, tanong ka, Bishop, kailan uli ako? Sasabihin sa'yo, puno na yung schedule. Waiting. Ayaw na sabihin na hindi kasi kami napagpala, binagbigyan kita eh. Actually, meron ako in-invite na gano'n. Ganda-ganda ng testimony niya, gumaling siya sa sakit niya, sa karamdaman niya. Nag-preach, nagkwento. Walang kwenta. Oh. Yun nga, kailan uli? Di ba? Wala nang kasunod. Di ba? Asahan natin yung wala nang kasunod. Kaya, pagbutihin po ninyo. Mapalad na lang kayo kung pinagtsatsagaan kayo ng congregation ninyo. Kasi walang mabili. No choice. No choice. Kaya ang pinaka-the best, pagbutihin na lang ninyo. Kapag pala sila. No choice sila eh. Di ba? Paano kaya hindi mag-aaral? Yun, paano nga, di ba? Yung feeling yung sa Holy Spirit ka na. Nakaliwanag. Bahala ng Holy Spirit. Andiyan si Holy Spirit. Ang itinuturo niya rin yung pinag-aralan natin eh. Part ka. Di ba? He will guide you into all truth. Parang hindi nagbasa Ay, ng- paano kung wala kang truth? Ano i-guide sa'yo? So, yun ang ano. Kung ano pinag-aralan mo, yun ang ipapaalala sa'yo ni Holy Spirit. At yung pangatlo, ito. Maganda to, pangatlo. The all-around type of preaching. All-around type of preaching. Parang talaga. Preaching that covers the whole counsel of God. Yun pala. No? Ito yung ano eh. Basa nga po Acts 20:27. Acts 20:27. Basa. 27. Alam kong pagkaalis ko'y sapagkat hindi ako anak ako binigipayag sa inyo ang buong layunin ng Diyos. Sapagkat hindi ako nag-atubili sa inyo na ipahayag Ang layunin. ang buong layunin ng Diyos. Verse 27. For I did not shrink from declaring to you the whole purpose of God. Sa King James yata, the whole counsel of God. So, kita nyo, no? That is our duty. For them to proclaim, for them to preach, to teach, not just only the half, no?
but the whole counsel of God. Ito tayo sa number 2. Di ba? Yun yun, no? Hindi yung ganyan yung hamon sa atin. Kaya ang preaching ko, hindi lamang isang aspeto, hindi puro prosperity, hindi puro grace. Di ba? Whole counsel of God. Amen? Practical life, doctrine. Kaya kung minsan magaling ka sa practical eh. Nung nag-doctrine ka, sumabla eh. Ay, mahalaga pa naman ang doktrina. Akala natin, hindi mahalaga ang doktrina. Pay close attention to yourself and to your doctrine. 1 Timothy 4:16. As you do this, you will ensure your salvation and to those who hear you. Amen. So, the doctrine of the Trinity, the doctrine of soteriology, lalo na soteriology na yan, napaka-debatable niyan. Di ba? Yung salvation, akala nyo, napaka-simple ng doctrine of salvation. Debatable yan. Nagdigmaan dyan ang Calvinism at saka Arminianism. No? Paano siya mababalanse? Marami na divide ang church. No? Mula sa Arminianism, napunta ng Calvinism. Yung mga Calvinism, napunta ng Arminianism. At meron, ngayon mas maganda lumilitaw, provisionism. Provisionism. Check nyo yung provisionism na doctrine. So, provisionism, theology. Kasi pagka sinabi mong Arminian ka, lahat ng turo ni Arminian, yakap mo. Pag sinabi mong Calvinism ka, Calvinist ka, lahat ng turo ng Calvin, tulip, yakap mo yan. Kay Arminian, lilac. Parehong ano, no? Parehong ano, flower? O halaman? Flower? Lilac at saka tulip. So, yun po yun. Okay, sa atin mabalanse. Homiletically, the standard threefold classification of sermons is based on the manner of handling the text. These are, number 1, the topical sermon. Ito ang kinasanayan ng maraming pastor. Topical sermon. No? Kaya nasanay silang gumamit ng mga concordance noong 70s, 80s, 90s. Concordance. Kasi same topic yan, ano? Ang problema sa topical sermon, may topic sa taas. Ano ba? Pag-usapan natin, faith. Lawak nun. Faith. Ganyan kalawak, faith eh. General yun. So, ngayon, para susugan mo yung topic sa taas, papasok yung, yun nga, parang around the, around the world. Diba? Kukuha ka ng faith kay Abraham. Kukuha ka ng faith kay no, parang ganoon no. So, Around the world. May mga hindi katulad ng expository, may topic ka sa taas, general, tetemahan mo siya para lumiit ang sakop ng pag-uusapan. That is the purpose of theme, to break down in particular na topic talaga. From general to particular. Yun ang purpose ng theme. Kaya ginagamitan natin ng theme, ako ginagamitan ko ng how should we, including yourself, no? O kaya what, yung 5 W, 1 H. Topical sermon. Pero yung narinig kong isang teacher na nagtuturo, sabi niya, when you preach topical, pagbaba mo ng pulpito, repent. Bakit? May possibility o mataas ang posibilidad na meron kang nagamit na talata out of its context. Yan ang possibility. Kasi iba yung talaga yung contextualize eh. Oo.
Number 2, sabi nga sermon is built around some particular subject. Usually the preacher gathers the Bible teaches about the particular topic, organize those passages into a logical presentation, and then delivers a topical sermon according to Jerry Bynes. So, yung topical, using multiple scripture, no, to address a specific topic. No, gumagamit daw po ng maraming mga talata, different passages, no, to address yung specific topic. That is topical. And number 2, the textual. Ito, textual itong ginamit ko na to. Proverbs 22:1. Isa lang yung textual yun. Single text focus to explore its meaning. Context plus application. Yan po. Ibig sabihin, consists of a verse, one verse or two verse, or possibly a sentence within a verse. O kaya a paragraph within a verse. Diba? Or even just a phrase within a sentence in which the development of the main points falls right out of the word order in the text, according to David Larsen. In this brief portion of Scripture, the preacher finds all its spiritual possibilities, treating it exhaustively, which eventually determines the shape and character of the sermon. Like for example, Acts 1:8, textual yun. No? So, may ano ko lang dito, Bishop. So, ang textual na dito na sermon, ma-identify mo kung siya textual or ano. Ilang verses siya, Bishop? Maximum of 2. Maximum. Oo. Kung papasok siya yung Oo. textual. Textual yun. Pag Papasok more than ng 2 textual. na po, Pag more than context na yun expository. Oo. Opo. Expository na. Expository. Oo. Oo. Pagkano kasi meron ang expository naman, meron siyang isang subject Subject. Oo. Pero minsan ang expository mahaba Minsan naman ginagawa ko, talata lang ang bababasahin ko. Halimbawa, magpipreach ako about context. Daniel chapter 6 verse 10 to 11 lang. 2 talata lang. Pero yung 2 talata na yun, tinitignan ko yung previous and then yung parating na mga talata. Nasa gitna siya. May mga ganun. Kasi hindi mo po pwedeng tatanggalin yung 2 talata sa konteksto out of context ka na naman. Oo, kaya sipatin mo yung previous tsaka yung lundo, yung dulo. Lalo kung ang preaching mo biographical, di ba? Medyo biographical 'yon. Daniel chapter 6, the life of Daniel. Di ba? Magkakamix yun Oo, ang dulo nun yung promotion yung reward. Daniel 6:29. Nandun yung 28 hanggang 29. That yung ng reward. Okay, ito yung pangatlo. The expository sermon is one in which a basic passage of Scripture is interpreted in relation to one theme or subject. The bulk of the material for the sermon is drawn directly from the passage, and the outline consists of a series of progressive ideas conferred around one main idea. So, in other words, ang expository preaching focus on explaining the biblical text in its context. Explaining the biblical text in its context. Amen? Oo, yung na yun, yung konteksto, may context siya Huwag mo tatanggalin yung talata. Explain it in connection to that context. No? Madalas kasi yung mga tagapagturo, tatanggalin ng talata, bibigyan ng kahulugan ayon sa kanilang pre-understanding. Kaya mamali ang interpretasyon ng talata.
ibalik po natin ang talata sa pinanggalingan at saka natin siya bigyan ng kahulugan. Like for example, 18:20 ng Matthew, di ba? If 2 or 3 gather together in my name, the Lord is in our midst. Gamit na gamit yan sa Oo, prayer. di ba? Philippians 4:19, and my God shall supply all your needs according to His glorious riches in Christ Jesus our Lord. Oh, my God shall supply. Ginagamit ng mga Kristiyano. Lord, sabi mo, you will supply all my needs. Pero yung konteksto, that is the prayer wish of Paul in connection for that Christian. And what are the characteristics of that Christian? Yung mga Kristiyano na prayer wish ni Paul, giver kay Paul. Supporter ni Paul. Mapagbigay sa gawain ng Panginoon. Mapagbigay sa lingkod ng Diyos. Kaya nga, si Paul ang nagsabi nun, and my God shall supply. Diba? My God. That is the pastor's prayer wish for his congregation. No? Anong klaseng congregation? Giver. Supporter. Eh, paano yung mga makukunat? Di ba? Paano yung mga tikumampalad? Hindi. Yun ang sinabi nun eh. Di ba? My God shall supply all your needs. Kaya ang hamon doon, maging bukas palad tayo para sa gawain ng Panginoon. Dahil mga talata, di ba? Sandamakmak ng mga talata. Ang dami mga na kumbaga sa na twist. Yung nabibigyan ng hostisya. Nabigyan, o hindi nabigyan ng tamang pakahulugan. Okay, expository. Dito ako, mas gusto ko to. Pamisa-misa nagte-textual ako. Pamisa-misa nag-ano rin ako, nagta-topical. Hindi ko na sinabing hindi na kailangan eh. Pero pag nag-preach ako ng topical, sinisiguro ko ang bawat talata na kukunin ko, hindi ako ma-out of context. Related pa rin. Diba? Okay, hindi ko sinabing wag na. Pero pinaka-safe po. Oo. Kaya lang, pagka may ingat ka na. Text ito. Oh, sige. Bishop, question po. Confirm ko lang po kung paano niyo po nakuha yung context ng verse. Ang na-observe ko po kasi is in-apply niyo po ba yung 5W, yung 5 questions po, para makuha yung context? Yung tema. Hindi yung tema. Oo. Yung tema. Oh, para mabiga mo lang ang pinaka-tema. Hindi. Ang ibig niya sabihin siguro dito, Siguro- babasa ka, tatanungin mo yung talata. Bakit? Para Sa interpretation yon. Interpretation yun. When you interpret the text, may text ka na. Ini-interpret mo siya. Tanungin mo siya ng tanungin. 5W and 1H. Sasagot siya. Okay. Sasagot ang talata. Tanungin mo lang. Subukan mo tanungin. May context ka. Tanungin mo siya. What? Where? O, pag where, syempre, lugar. Why? Bakit? Who? Tao. Pag sinabing who, sino yung mga karakter na to? Kailangan pansinin mo yung mga karakter na yun. Kagaya ng kay Paul. Di ba? Bakit Oo. ganun ang kahilingan ni Paul Yes. sa mga congregation? Dahil nagbigay. Oo. Sino? Alam ba, yung Macedonian, sino ang mga ipinagpe-pray ni Paul na sinabihan ni Paul ng yung prayers ni Paul na yon? Doon sa mga Kristiyano na mga mapagbigay. Kaya ma-identify mo, paano kung hindi tayo mapagbigay? Di ba? Isa. For the giver yun. Di ba? Nag-gets ko po, nag-gets ko. Tanungin mo lang ng tanungin, sasagot yan. Basta Sasagot ang Biblia. ang Bible. Kaya ang mga hermeneutician, matanong. Parang nag-i-investigate ka eh. Investigador ka eh. Ang iniimbestigahan mo yung talata. 5W. Isang H, how. Bakit? Para kanina sinabi? Kailan? Oo, di ba? Sige, di ba? Maano yon, masasagot na lahat na yon, no? Oo. Para hindi Tapos sisipagan ka pa mag-research.
Lalo na ngayon, madali naman mag-research ngayon. Dami Eh. references. Dami ng ano, di ba? Hindi katulad no, kailangan mo maraming library. Dito nga, type mo lang ano yun. Sasagot agad. Ito lang, yan nga. Aral lang. Aral nga. Sabi ni Oh. Bishop, ano yun po yung provisionism? Ayan, lumabas na provisionism. Provision. Sino yan? Dating mga Baptist yan. Magtuturo ng sa Diyos, ang bawat na sapat na provisyon sa pamamagitan ng Kristo para sa kaligtasan ng lahat ng tao. Mm. Sa puno. Oo. Ayan, balansyado eh. Para mas tingin ko, balance si provisionism. Balance ang approach niya. Kulang mga doctrine kasi. Oo, naku, matindi doktrina ngayon. Kailangan na. Okay, that's all. Any other question or clarification? Pass. Okay na? Ano? Okay na, okay na. Okay na yun lang, pero okay na. Okay. Medyo, kasi minsan, apoy, May reviewin mo yung mga unang lesson natin dyan. Diba nasa Andrew ka naman na? Yung previous na mga lesson sa hermeneutics at saka ano. Kasi yung una kasing bahagi nito, more on hermeneutics eh. Ngayon nasa hermeneutics na tayo eh. Na-miss mo yun, sayang eh. may. Kayo nga po. Panoorin mo Lalo. lang pass yung ano, yung mga previous ano ni Bishop. Balik-balikan na lang yung. Okay, that's all. Let us pray. Na-miss natin si Pastor Lope. Pastor Lope, close us in prayer. Salamatan natin, Panginoon. Hallelujah. Glory to God in the highest. Hallelujah. Salamat, Panginoon, sa pag-aaral nito, Panginoon. Alam namin, Diyos, na bawat isa ay nagkaroon ng karunungan, nagbubuhat sa iyo. Salamat din, Panginoon, sa buhay ng bawat isa. Even sa tagapagturo, salamat sa kanyang buhay, Panginoon, patuloy ginagamit, Lord. Kang patuloy bigay sa kanya ng karunungan na nagbubuhat sa iyo. Maraming salamat. Kaya sa oras ko, Panginoon, patuloy ka namin pinapasalamatan. Patuloy ka namin iyantas sa iyo namin. Binabalik ang pinakamataas na pasalamat sa tanging pangalan ni Jesus sa aming tagapagligtas. Sa lahat magsabi ng Amen. Pastor, ano yung isang manual na binigay ko sa iyo? Life management. Oh, ito na.